Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Sapagat minsan pa kami po ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Dalangin po namin aming Diyos sa aming pagpapatuloy, hayamang mahayag ang iyong katwiran at dakilang kalooban sa aming kalagitnaan. Sapagkat tunay, Panginoon, na ito ang kailangan namin sa aming pang-araw-araw na pananampalataya. Let the wisdom, knowledge, and power of your word be upon every one of us, Lord, and lead us by the Holy Spirit. Hayamang maranasan namin ang iyong katapatan, maranasan namin ang iyong kabutihan, maranasan namin, Panginoong Diyos, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, lumago at tumibay ang aming paglilingkod at pananampalataya. Aming Diyos, wala kami pang inahangad, kundi lumago kami hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kailang mga handog para sa iyong gawain. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na lagi mo silang pagkalooban ng lahat ng kailang pangailangan sa bawat araw. Siksik, liglig at nagumabaw na pagpapala. Huwag mo siyayaan, Panginoong God, na magkulang sila at maagaw ng kaaway ang mga pagpapalang inilaan mo para sa iyong mga anak. Salamat po, Ama, at naingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang aming Diyos. There are two kinds of believers in the world. Meron pong tinatawag na dalawang mananampalataya sa mundo. Also, two kinds of churches in the world. At gano'n din po na merong dalawang klaseng iglesia sa mundo. Almost church today is religious church. At karamihan po ng iglesia ngayon sa ating mundo ay reliyoso lamang. What is religious church? They said, you can change by yourself. At iyon po ang tinuturo po nila na ikaw ay mababago sa pamamagitan ng iyong pagsusumikap. That's why all the time they said, obey and prayer, fasting, and then change yourself. Kaya naman lagi po nilang iniutos na kailangang sumunod, manalangin at mag-ayuno at paulit-ulit nang binabanggit ang pagsunod. But who's that one? Old man, diba? They said, you must change your old man. Pero sino ba itong nilalarawan nila? Ito po yung kanilang binabago, ang kanilang lumang pagkatao. Yeah, but Bible says, you must die your old man. Pero ibang sinasabi ng Biblia na kailangan nating mamatay sa ating lumang pagkatao. Yeah, because when our old man died on the cross, Jesus Christ, finally Jesus Christ stay in us by the Holy Spirit. Pero sa pamamagitan ng ating kamatayan kay Kristo doon sa krus, sa kahuli-huli ay patuloy na maghahari at gagawa sa atin sa Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Today, I explain to you about baptism, two kinds of baptism in the Bible. At sa oras na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang dalawang binabanggit na klase ng bautismo sa Biblia. John chapter 3, verse 5, Jesus said, unless born of water and Holy Spirit, you cannot enter the kingdom of heaven. Huwad Kabanatang 3, talatang 5, na maliban ng santay, panganak na muli sa pamagitan ng tubig at spirito, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. That's why all the Bible says about water baptism, also baptism of the Holy Spirit. Kaya naman, ang kabuuan ng Biblia ay tunay po na binabanggit ang bautismo sa tubig at ang bautismo sa Espiritu Santo. That's why even though Jesus Christ accept two kinds of baptism. Kaya naman maging ang ating Panginoong Hesus ay tumanggap ng dalawang klase ito ng bautismo. By the John the Baptist, he accept water baptism. At sa pamagitan nga po ni Juan Bautista ay tinanggap niya ang bautismo sa tubig. But Mark chapter 10, 38, okay, sabay-sabay tayo. Marcos 10:38, sabay-sabay po nating babasahin. Marcos 10:38, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kakainom baga kayo sa sarong aking inuman o mga babautismuan sa bautismo na ibinautismo sa akin. From verse 35, John and James came to Jesus. In your kingdom, please let us sit one your right and
one is your left side. Mula sa versikulo 35, ang magkapatid na Santiago at Juan ay lumapit sa ating Panginoong Jesus at hinihiling nila sa ating Panginoon sa kanyang kaharian, isa ay uupo sa kanan at ang isa ay uupo sa kaliwa. Yeah, because even the disciples of Jesus Christ, they are still in the old man. They don't know God's will. Sapagkat maging ang mga alagad ng ating Panginoong Jesus ay nananatili pa rin doon sa lumang pagkatao at hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Yeah, that's why by the old man, they want to sit in the heaven. One is right side of Jesus, others left side of Jesus. Iyan ang dahilan kung bakit sa pamagitan ng kanilang lumang pagkatao doon sa kalangitan, hinahangad nilang yung isa'y umupo sa kanan at ang isa'y umupo sa kaliwa. That's why Jesus said, you don't know what is asked. You are able to drink the cup that I drink and then be baptized with the baptism that I am baptized with. Kaya naman, binanggit ng ating Panginoong Jesus sa kanila, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kakainom baga kayo sa sarong aking inuman o mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin. Which means Jesus said, can you die on the cross with me? Ibig sabihin lamang nito ay tinatanong ng Panginoon kung sila'y kayang mamatay kasama ni Kristo. Now, Jesus says about his death on the cross, not water baptism. At ang binabanggit ng ating Panginoong Jesus dito ay ang kamatayan sa krus at hindi lamang bautismo sa tubig. Yeah, even though Jesus Christ, he accept two kind of baptism. Kaya naman masasabi natin maging ang ating Panginoong Kristo ay tumanggap ng dalawang klaseng bautismo. When he died on the cross, after he died on the cross and then from death, finally he ascended to heaven and sitting in the heaven. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus at muling pagkabuhay, siya ay umakyat doon sa langit at ngayon ay nakaupo sa trono ng Diyos. Yeah, okay. That's why Hebrews chapter 6 verse 2 said, diba, there's two kind of baptism. The doctrine of the baptism, baptism, not only one baptism, two. Kaya naman mula doon sa Hebrew, kabanatang 6, talatang 2, ay binabanggit po yung dalawang klase ng tinatawag o yung bautismo, yung ritual na ginagamit sa bautismo. Even though Book of the John, disciples of Jesus Christ, they accept water baptism from John the Baptist. Maging ang aklat ng Juan ay nakita natin kung paano ang mga alagad ay tumanggap din ng bautismo kay Juan. Yeah, but again, Jesus said to them, diba, if you want to be born of the Spirit, you have to accept baptism of the Spirit. Pero binanggit nga po sa kanila ng ating Panginoong Jesus na kung ninanais nilang maipanganak na muli sa pamagitan ng Espiritu, ay kailangan tanggapin nila ang bautismo sa pamagitan ng Espiritu. Yeah, that's why verse 6, diba, which is born of the flesh is flesh, but that which is born of the Spirit is Spirit. Sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Yeah, that's why verse 5, Jesus said, unless one is born of water and Spirit, he cannot into the kingdom of heaven. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Juan kabanatang 3, talatang 5, maliban ng tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. That's why verse 14 and 15, Jesus said, as Moses left up the serpent in the wilderness, even so much the Son of Man be left up. Sinabi nga doon sa 14 kung paanong itinaas si Moises ang ilang ang ahas o sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao. Now Jesus says about his death on the cross. At ang binabanggit niya dito ay ang kanyang kamatayan doon sa krus. And then whoever believes in him should not perish but have eternal life. Sa 15, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Now Jesus said about his death on the cross. And then, if you believe this one, you will not perish, but you have eternal life. At ang binabanggit ni Jesus dito ay ang kanyang kamatayan doon sa krus, na kung sino mang sasampalataya doon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, Matthew chapter 3, verse 11 and 12. Mateo 3:11. Sa katotohanan, ibinabautisman ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin.
na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa iyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. John the Baptist, I indeed baptize you with water unto repentance. Si Juan Bautista mismo ang nagsabi na binabautisman ko kayo sa tubig sa pagsisisi. He said, my baptism is baptism of the repentance. Kaya nga po binabanggit ni Juan na ang kanya bautismo ay ang bautismo sa tubig sa pagsisisi. But he who is coming after me might then, and then he'll baptize with you by the Holy Spirit and fire. At binanggit nga po niya dito, dadatapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalo makapangyarihan na kung saan siya magbabautismo sa inyo sa pamagitan ng Espiritu Santo at apoy. And then verse 12, he said about the, okay, altogether sabay-sabay tayo. 12, sabay-sabay nating babasahin. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang gikan at itipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Now this one also says about baptism of the Holy Spirit and fire. Pero ang dinabanggit dito ay ang bautismo sa Espiritu Santo at apoy. That's why all the disciples, they accept water baptism from John the Baptist after Jesus Christ led from death and into heaven, and they receive the Holy Spirit with fire. Kaya naman naniniwala tayo ng mga alagad ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pamagitan ni Juan Bautista at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus at pagkaakyat niya doon sa langit, sila'y nabautismo sa pamagitan ng Espiritu Santo kasama ng apoy. Please do not accept as only head knowledge. Pero wag natin tatanggapin ang katuruan ito bilang katuruan lamang. We need eternal life through baptism of the Holy Spirit. Ang kailangan natin ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng bautismo sa Espiritu Santo. Now today, almost Christian still have old men. Alam niyo po ba na sa kasalukuyan, karamihan ng mga mananampalataya taglay pa rin ang lumang pagkatao. They don't know about old men. Kaya naman hindi nila naunawaan ang patungkol sa lumang pagkatao. We also say, people, I understand this gospel, I love myself, old man. At yan din ang aking naging karanasan na bago ko maunawa mabuti ang tungkol sa lumang pagkatao, mas minamahal ko ang aking sarili, ang aking lumang At that pagkatao. time, here's my prayer, diba? Number one, diba? I make our church over 5,000 members. Kaya naman iyan ang aking nagiging panalangin na ang tanging naging panalangin ko una ay magkaroon ng miyembro mahigit sa 5,000. And then I will theological seminary in the Philippines. At magtatayo ng paaralan ng Biblia. Also, I'll church planting hold in the Philippines over 200 churches. At magtatayo ng iglesia sa buong Pilipinas na mahigit 200 iglesia. You know, time to time, God answered. It is not God, I think, evil one, the devil answered to my prayer. Pero nakita ko nga po na kung saan hindi ko may tuturing na ang Diyos ang tumugon sa akin, kundi ang masama ang nagbigay sa akin ng katugunan ng aking panalangin. That's why one day, Pastor Kidong Kim called me and then he said, I'll buy one lot at the back of your church, the factory, for you. Kaya naman dumating ang pagkakataon na isang araw, tumawag sa akin si Pastor Kidong Kim at sinasabi niyang ibibilin ko yung lupa sa tabi ng iyong iglesia. At the time, the owner wants to selling the factory. Sapagkat ng panahong iyon ay hinahangad ng may-ari po ng lupa na dyan sa tabi ng ating iglesia na ito'y may pagbili. How much is it was at the time? Price is Only 11. 200 million? 200 million pesos. At nagkakahalaga ito ng 200 milyong piso. And then after prayer, when I prayed to God, God touched me, and then I said to Pastor Kidong, At pagkatapos ko nga pong manalangin, ay tinugon ito ng ating Panginoon at sinabi ko kay Pastor Kidong Kim, if we buy that lot and then establish the theological seminary, we need almost 1,000 million pesos. At nung sinabi ko sa kanya na kung talaga magtatayo tayo ng isang paaralan ng Biblia sa
tabi ng iglesia ito, nangangailangan tayo ng halos 1 bilyong piso. And then I said to him, I think it is not God's will. That's why please, let's stop that plan. Kaya nga po nasabi ko sa kanya na maaaring hindi ito kalooban ng Diyos, kaya naman itigil muna natin ang planong ito. Okay, anyway, this time, I want to talk to you all the time, all the time, when I say my old man, all the time, I am looking for my dreams, my will, my plan, and my dreams. Ang gusto ko lamang ipaliwanag sa inyo, habang nabubuhay ako doon sa lumang pagkatao, ang nagiging prioridad ng aking panalangin at mga hinahangad ay ang patungkol para sa aking sarili, sa aking plano, sa aking kalooban. There's no will of God, God's plan, and then leading by the Holy Spirit. Ibig sabihin, naiitsapwera po sa buhay ko ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos, at kalooban ng Diyos. Because still, my old self is strongly alive. Sapagkat ng panahong yon, mas nananaig sa akin na namumuhay ang aking lumang pagkatao. But from Genesis chapter 1, all the Bible says about the gospel of the cross, this is your old man. Pero binabanggit mismo ng Biblia mula Henesis Kabanatang 1 ang tungkol doon sa ebanghelyo ng krus na kung saan tumutukoy sa ating lumang pagkatao. What is water baptism? Ano ba yung tinatawag na bautismo sa tubig? Bible said that is baptism of the dependence for our old man. Na ang Biblia mismo nagsasabi na ito'y patungkol sa bautismo sa pagsisisi para sa ating lumang pagkatao. At that time, we don't know about the days of the cross, the gospel of cross. Sapagat ng panahong iyon na hindi pa natin alam yung patungkol doon sa kamatayan sa krus. At that time, only focus is my old man, myself. Kaya naman ang tunay na nagiging sentro natin ay ang ating lumang pagkatao, ang ating sarili. That's why all the time when we see our sin to our old man come to God, and only just depend. Kaya naman sa lahat ng pagkakataon, kapag nakakakita tayo ng kasalanan sa ating mga sarili, tayo lumalapit naman sa Diyos upang magsisi. But problem is, again, we commit same sin, same problem. Pero ang nagiging problema ay paulit-ulit lamang yung kasalanan na ating ginagawa. That's why God asking to us, death on the cross is Jesus Christ. Iyan ang dahilan kung bakit ang hiningi ng Diyos sa atin ay ang ating kamatayan sa lumang pagkatao sa krus kasama ni Kristo. God created us as a image of God, image of God, His likeness. Sapagkat nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Emmanuel, God, He wants to save us forever. It is eternal life. Na yung Diyos mismo na Emmanuel na magpawalang hanggan ay nais na manahan sa atin magpakailanman. But when we died with Jesus Christ on the cross, from that point, Jesus Christ can stay in us by the Holy Spirit. Pero mangyayari lamang ang bagay nito kung ang ating lumang pagkatay mamamatay kasama ni Kristo sa krus at si Kristo'y mananahan sa atin magpakailanman sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Because myself, this old man is my own master. Like as God. Sapagat alam naman natin yung ating lumang pagkatao, yung mismong ating sarili, ang tunay na naghahari sa atin at nagmimistulang parang Diyos natin. We understand, only Jesus our Lord and King of Kings. Pero naniniwala tayo at kinikilala natin si Jesus lamang ang Panginoon ng mga Panginoon natin at Diyos ng mga Diyos natin. When we deny ourselves, kill our old man, Jesus Christ can stay in us by the Holy Spirit. Kaya naman kung maitatanggi natin ang ating mga sarili at mamamatay ang ating lumang pagkatao, doon pa lamang mananahan sa atin si Kristo. Genesis chapter 2, Henesis 2, from verse 4 to 7. 4 hanggang 7. Now, Moses explained to us the history of the heaven and earth. Pinapaliwanag dito ni Moises sa atin kung paano po nalikha ang langit at lupa. But you have to understand spiritually meaning, because all the Bible, even the disciples of Jesus Christ, they understand spiritual meaning. Pero kailangan natin maunawa mabuti kung anong spiritual na ibig sabihin nito, sapagkat maging ang mga alagad ay inuunawa nila ang Biblia sa mga spiritual na ibig sabihin. Verse 4 and 5. 4 hanggang 5, ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa. Nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit, at wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinaulanan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong magbukid ng lupa. According to verse 5, there's already
bukid, di ba? Bukid. Bukid is different from like as ordinary place. Mula sa versikulo 5 ay pinapaliwanag na ng mga talatang ito na meron na pong bukid ng panahong iyon at ito'y kakaiba doon sa ibang lugar sa lupa. Yeah, already God preparing the bukid, but there's no herb and vegetables. Inihanda na ng Diyos ang bukid na ito pero wala pang pananim at mga nagbubungang halaman. Because there's no name from God. What's the meaning of name? Grace of God. Sapagkat hindi pa pinapaulanan ito ng Panginoon, ibig sabihin wala pa yung biyaya ng Panginoon. That's why there's no man until that point, because not yet died. Kaya naman wala pang tao noon sapagkat hindi pa namamatay. Yeah, please spiritually understand this verse 4 and 5, meaning with verse 4 and 5. They did not receive the grace of God, and then they cannot make fruits. Kaya kailangan natin maunaw mabuti ang spiritual na ibig sabihin ng 4 at 5 na kung saan hindi pa nila nararanasang tanggapin ang biyaya ng Panginoon at wala pa po noong pamumunga ng mga halaman. Yeah, like I said, they have no fruit of the Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi pa po sila namumunga ng banal na spirito. Yeah, verse 6 and 7, okay, sabay. Sa 1 hanggang 7, ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan kanyang mga butas ng ilong ay hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. There's no name, only just coming out the mist from the ground. Wala pa po nung ulan pero meron ng tinatawag na hambog mula sa lupa. Yeah, now from verse 4 to 6, meaning 4 to 6 means there's no man who died with Jesus Christ on the cross. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ang versikulo 4 hanggang 6 ay wala pang taong namatay kay Kristo Jesus. But the Lord God formed man of the dust of the ground. Kaya naman naglikha ang Diyos ng tao mula sa alabok. And then breathed into his nostrils, and then breath of life, and then man became living being. Hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong at hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Okay, 1 Corinthians chapter 15, 45. Unang Korinto 15, 45. Because Apostle Pablo explained this one. Genesis chapter 2, verse 7. Maging sa Apostol Pablo ay pinapaliwanag ang Genesis kabanatang 2. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging spiritong nagbibigay buhay. First man Adam become living being because God created Adam from the dust. Ang unang taong Adam ay naging kaluluwang buhay sapagkat siya'y nalikha mula sa alabok ng lupa. Yeah, but in this dust, there's no name, but no rain, no life. Pero nakita natin na mula sa lupang yon ay hindi pa tumatanggap ng ulan, kaya naman wala pang buhay. Only became living being, like as animals. Kaya nga po masasabi nating buhay siya na katulad lamang sa hayop. No spirit, no Holy Spirit. Wala pa pong spirito at wala pa ring banal na spirito. At that time, the last Adam became life-giving spirit. Samantalang ang huling Adam ay naging spiritong nagbibigay buhay. Now, Apostle Pablo said, at the time, in the Garden of Eden, Genesis chapter 2, verse 7, Jesus Christ gave to them His Spirit. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ay pinapaliwanag mismo ni Apostol Pablo yung Genesis kabanatang 2, talatang 7 na kung saan ibinigay mismo ni si Kristo bilang buhay. Lamentation chapter 4, verse 20. Panaghoy 4:20 pa, sir. Yeah, 4:20. 4:20. Ang hinga ng aming mga butas ng ilong ay pinahira ng Panginoon ang nahuli sa kanyang mga hukay, na siya naming pinagsasabihan na sa kanyang mga dilim ay mabubuhay kami sa mga bansa. He also same, di ba, breast into his nostrils. Ipinapaliwanag din po mismo dito ni Jeremias yung tinatawag na hininga mula sa butas ng And then ilong. Jeremiah explained to us what's the meaning of this breast. At nililiwanag mismo ni Jeremias sa atin kung anong ibig sabihin ng buhay na yon, ng hininga na yon.
who is the breath of our nose? Sino po ba yung tinatawag na hininga yon na nasa hininga sa butas nating ilong? This breath is spirit, but not ordinary spirit of Christ. Ito'y tumutukoy sa spirito, hindi lamang ordinaryong spirito, kundi spirito ni Kristo. That's why this breath spirit is the anointed, the anoint of the Lord. He's Jesus Christ. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung hininga na yon ay ang pagpahid ng Panginoon na tumutukoy kay Jesus Kristo. What's the meaning of the Messiah? The anointed one from God. Di po ba ang ibig sabihin na Mesiyas ay hinirang na galing sa Diyos? The anointing of our Lord means Jesus Christ. Jesus Christ gave to us His Spirit. Ibig sabihin yung hinirang na galing sa Diyos ay binigay sa atin ng kanyang spirito. Jeremiah, he understand about this Genesis chapter 2 verse 7. Kaya maging si Jeremias ay naunawa niyang mabuti kung ano ibig sabihin po ng Genesis kabanatang 2 talatang 7. Also, Apostle Pablo, he understand about Genesis chapter 2 verse 7. First time, God created man and then only become living being. But like I said, only just animals by animals, same animals. Kaya maging sa Apostol Pablo ay naunawa mismo ang ibig sabihin ng Genesis kabanatang 2 talatang 7 nang nilikhain ng Diyos ang tao ay para lamang silang mga hayop na nilikha ng Diyos na may buhay. Animals, they have no spirit. No spirit. Kung paano nga mga hayop ay walang taglay na spirit. First time, God created Adam by the dust, become like as only animal, same. Kaya nga po nang nilikha ng Diyos ang tao galing sa alabok ng lupa, sila'y nilikha na parang isang hayop lamang. Same. When we are nearly understand, I am nearly sinner, diba? I must die on the cross. At that time, we can reach the Holy Spirit and Jesus Christ. Kaya nga po, kung talaga maunawa natin mabuti na tayo isang makasalanan at tayo magsisisi, doon pa lamang natin matatanggap yung Spirito mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. When God created Adam's body, there's no spirit. There's no eternal life. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na nilikha ng Diyos ang katawan ni Adan ay wala pa pong spirito at wala pang buhay na walang hanggan. Because you see, in the dust, there's no life. Sapagkat alam natin na mula doon sa alabok ay wala pang buhay. Because no name, no grace of Jesus Christ. Sapagkat hindi pa noon pinapaulanan at hindi pa tumatanggap ng biyaya. That's why they cannot bear fruit of the Holy Spirit. Like as no herb and vegetables. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pa sila pwedeng mamunga ng banal na Espiritu Santo. Kaya inilalarawan ng Genesis na wala pang mga halamang nagbubunga. But at that time, Jesus Christ gave the Spirit to Adam. Pero ibinigay mismo ni Kristo yung kanyang spirito kay Adam. And then after Adam, this is the Spirit of God. God gave to him words, the commandments. At tatapos po matanggap ng tao yung spirito niya, spirito ng Diyos, binigay po sa kanilang utos. And then let him stay in the Eden, the paradise Eden. At pinayagan po silang manatili doon sa halamanan ng Eden. What's the meaning of the Eden? That is the kingdom of God, diba? Kingdom of God, the same like as a heaven. At ang halamanan ng Eden ay kumakatawan doon sa kaharian ng Diyos. That's why please, you have to understand, in the first step, you have to die. Kaya nga po, dapat natin maunawaan sa gabing itong unang hakbang ay kailangan nating mamatay. You have to die because you have to understand, you have no Holy Spirit, you have no Jesus Christ, there's no life. Kailangan natin mamatay sapagkat wala pa tayong banal na Espiritu Santo, wala pa si Kristo at wala pa tayong spiritual na buhay. But when we died with Jesus Christ on the cross, Jesus Christ stay in us by the Holy Spirit. Pero sa pamamagitan ng ating kamatayan kasama ni Kristo sa krus, mananahan si Kristo sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At that time, the Logos Word of God come to us. At yun din ang panahon na kung saan ang Logos ay mananahan sa atin. And then we became the God's kingdom, God's temple, God's kingdom, house of God. At matatawag na tayong pinagaharian ng Diyos, tahanan ng Diyos. 2 Peter chapter 3. Ikalawang Pedro, kabanatang 3. From verse 4, from verse 4 hanggang verse 6. 4 hanggang 6. Peter explain about chapter 1, baptism.
Ipinapaliwanag naman dito ni Apostol Pedro ay ang Genesis Kabanatang 1. Okay, sabay-sabay tayo. 4 hanggang 6 at magsipagsisi o makapagsabi na saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito. Sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula nang pasimulan ang paglalang. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan ng tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan din ito, ang sanlibutan noon ay napawan ng tubig ay napahamak. Yeah, now Peter explained to us Genesis chapter 1, here's first water baptism. At dito, pinapaliwanag ni Apostol Pedro yung sa Genesis Kabanatang 1 na meron na pong bautismo sa tubig. Yeah, verse 5, di ba? When the ground came up from water, that is water baptism. Na yung lupa na inanyuan mula sa tubig ay kumakatawan sa bautismo. And then God give to them the herb and vegetables. Kaya naman hinayaan ng Diyos na magkaroon ng mga halamang namumunga. Also, verse 6, di ba? By the flood, time of Noah, they all died. Sa versikulo 6, sa pamagitan ng baha sa panahon ni Noe, lahat sila'y nangamatay. Yeah, now we explain first water baptism. Pero ang unang ipinapaliwanag dito ay ang bautismo sa tubig. Yeah, but from verse 7, okay, verse 7, Versikulo 7, 6 and 7. 6 hanggang 7. Okay, 7, only 7, sabay-sabay tayo. Sa pamagitan din nito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayong ding salita ay iningatang talaga sa apoy at itinataan sa araw ng paghukom at paglipot sa mga taong masama. Now Peter said, in the last day, God will judge all things, even the spirit, by the fire. Sinabi mismo ni Apostol Pedro ng lahat ng mga nilalang ay huhukuman ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Yeah, it is second death. Iyon ang tinatawag na ikalawang Yeah, kamatayan. that's why if you don't like judgment by the fire, you must die in this time. Kaya naman kung ayaw nating makasama doon sa hatulan sa pamagitan ng apoy, ngayon pa lamang kailangan na nating mamatay. Yeah, First Peter, 2 Peter chapter 3, 12, 13. Okay, sabay-sabay tayo. 12 hanggang 13, at nang hinihintay, at ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan ay nagdiningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Yeah, again, he said about the judgment of God by the fire. Muli dito binabanggit ng Panginoon yung kanyang kahatulang gagawin sa pamamagitan ng apoy. He said, after judgment of the God's fire, will into the new heaven and new earth. Sapagkat pagkatapos po ng paghatol na gagawin ng Panginoon sa pamagitan ng apoy, tayo papasok doon sa bagong langit at bagong Yeah, lupa. but in this time, if you accept baptism of the Holy Spirit with fire, there's no second death. Kaya naman, kung sa panahong ito ay matatanggap natin ang bautismo sa Espiritu at apoy, wala na po tayong mararanasang ikalawang kamatayan. What is first death? Our physical death. Ang ating unang kamatayan ay ang ating kamatayan sa pisikal. Second death is eternal death. Samantalang yung ikalawang kamatayan ay tumutukoy sa walang hanggang kamatayan. Yeah, Revelation chapter 2, verse 11. Pahayag 2, Okay, sabay-sabay tayo. 11. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Yeah, second death, but that's why we have to overcome. Ikalawang kamatayan ang binabanggit dito, kaya naman kailangan natin mapagtagumpayan. But if we are not deny ourselves, take cross, follow Jesus Christ, we cannot overcome. Pero kung hindi natin itatanggi ang ating mga sarili at mamamatay tayo sa ating lumang pagkatao, hindi tayo magtatagumpay. You know, today we cannot follow Jesus Christ because we have strong our own self. Alam niyo po ba na sa kasalukuyan na hindi natin kayang sumunod kay Kristo sapagkat mas matinding namumuhay sa atin ang ating lumang pagkatao. Yeah, that's why still we love the world. Kaya naman patuloy natin minamahal ang salibutan. But when our old man died on the cross, Jesus Christ, we can
deny ourselves and follow Jesus. Pero sa pamamagitan ng ating kamatayan, ng ating lumang pagkatao, pwede na nating tanggihan ang ating sarili at ang ating lumang pagkatao ay mamamatay. And Revelation chapter 21 verse 8. Sorry? Revelation chapter 21 verse 8, please. Pahayag 21:8. As sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. From Revelation chapter 21, God explained to us about new heaven and new earth, the new Jerusalem and the wife of Jesus Christ. Sa pahayag 21 ay pinapaliwanag sa atin ang bagong langit at bagong lupa na kung saan iniliwanag niya yung pakakasalan ng kordero. But at that time, there's second death. Pero kailangan natin maunawa mabuti, naroon din ang ikalawang kamatayan. Israel people also, they accept two water baptism. Maging ang mga salita ay 2 beses tumanggap ng bautismo. 1 Corinto chapter 10, verse 1 to 3, sabay-sabay tayo. Unang Korinto, Chapter 10, Gs, 1 hanggang 3. 1 hanggang 3. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na hindi nyo maalaman ng ating mga magulang ay nangapas sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismoan kay Moises sa alapaap at sa dagat at lahat ay nagagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. Now, Apostle Pablo said about all were baptized into Moshe in the crowd and in the sea. Niliwanag mismo ni Apostol Pablo sa versikulo 2 ng lahat ay nangabautismoan kay Moises sa pamamagitan ng alapaap at sa dagat. Until now, only we have understand about the water baptism in the Red Sea. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan, ang naunawaan lamang natin ay ang bautismong naganap sa dagat na pula. We just first water baptism today. Siguro nga po, masasabi natin hindi lumalarawan sa ating unang bautismo. Israel people, they came out from Egypt and then they accept first water baptism in the Red Sea. Kung paano nga po na mga Israelita ay matapos silang lumabas mula sa Ehipto, ay sa pamagitan ng dagat na pulay, tumanggap sila ng unang bautismo. And then, but they accept second baptism in the crowd, in the mountain of Zion, Sinai. Sinai. At pagkatapos noon ay tumanggap sila ng ikalawang bautismo sa pamagitan ng alapaap doon sa bundok ng Sinai. Yeah, okay. The Exodus chapter 19. Exodo 19. 19 hanggang 9 to 19, 15, sabay-sabay tayo. Sorry? 9, verse 9, 9. 15. 19, 9 hanggang 15. Chapter 19, verse 9 to 15. Sinabi ng Panginoon kay Moises, narito ako'y naparito sa iyo sa isang salimuot na ulap upang marinig ng bayan pagka ako'y nagsasalita sa iyo. At paniwalaan ko rin naman ng mga nila magpakailanman. Sinalita ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa bayan at kapag banalin mo sila ngayon, bukas at labhan nila ang kanilang mga damit at umanda sa ikatlong araw, sapagkat ang ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai at lalagyan mo ng mga hangganan ng bayan sa palibot at sa iyong sasabihin, mag-ingat kayo at kayo'y huwag sumampa sa bundok o sumalang sa mga hangganan. Sino mang sumalang sa bundok ay papatay na walang pagsala, walang kamay na ihipo sa kanya, kundi siya ay tunay na babatuhin at papanain, maging hayop o tao ay hindi mabubuhay. Pagka ang pakaka ay tumunog ng maluwat, ay sasampa sila sa bundok. At lumabas si Moises sa bayan mula sa bundok at pinakamanal ng bayan na sila ay naglaba ng kanilang mga damit. At kanilang sinabi sa bayan, humanda kayo sa ikatlong araw, huwag kayong sumiting sa babae. Now, Apostle Pablo, through this verse, he said, Israel people, they accept baptism in the crowd. At mula dito ay sinasabi nga po ni Apostol Pablo na sila po ay nabautismon sa pamamagitan ng alapaap. God said to Moshe, verse 9, diba, I come to you in the thick crowd. Sinabi mismo ng Panginoon kay Moises,
na pumaroon ka sa bayan at pahabanalin mo sila. But verse 10, but today and tomorrow you must be clean, consecrate. At sinabi ng Panginoon na sila'y dapat magpakabanal at maging malinis bukas at sa And then ngayon. verse 11, on the Thursday, I'll come down to you in the mountain Sinai. At sa 11 sa ikatong araw ako'y bababa sa inyo mula sa bundok ng Sinai. Why third day? That's why Jesus Christ died on the third day. Praise. Died from this. Kaya naman, ito'y lumalarawan na ang ating Panginoong Kristo'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Yeah, that's why Moses said to Pharaoh, my people, by God, my people go to the wilderness and then on the third day worship to God. Sinabi mismo ni Moises doon sa paraon ng aking bayan ay kailangan pumaroon sa ilang upang sumamba sa Panginoon. Yeah, that's why God said to Moses and Israel, first day and second day, only just clean yourself. Kaya naman sinabi ng Diyos kay Moises na inutos sa kanya sa una at ikalawang araw ay kailangan sila magsipaglinis ng kanilang mga damit. What is the meaning of the crowd? Like God himself. Kaya nga po masasabi natin na yung alapaap na yon ay kumakatawan mismo sa Diyos. Yeah, when I come upon to you, like as a crowd, if you are not belong to my son Jesus Christ, you will die. Na sinabi doon na sa aking pagpaparoon sa inyo sa pamagitan ng alapaap, na ibig sabihin ay kung hindi kayo sa aking anak na si Jesucristo, kayo'y mamamatay. But on the third day, but when my son Nathan death, also will live. Ngunit sa ikatong araw, kung paano ng aking anak ay muling nabuhay, kayo rin naman ay mabubuhay. Yeah, that's why we have no time. That's why I cannot explain to you so much. By the Holy Spirit, please try to understand. Kaya naman kailangan nating maunawaan ng mga bagay nito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, may paliwanag man ito sa atin o hindi. Yeah, okay. Peter explained to us first water baptism. Kaya nga iniliwanag mismo sa atin ni Apostol Pablo yung unang bautismo. Yeah, First Peter chapter 3, okay, 20-21. Unang Pedro 3:20 hanggang 21. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili noong araw ni Noe. Tama pa, sir? 2021. Yeah, 20-21. Samantalang inihanda ang daong at sa loob nito ay kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Na ayon sa tunay na kahuwig ngayon nangaligtas, sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Now, Peter said, Noah's 8 family, they saved from the flood. Sinabi mismo dito ni Apostol Pedro, nawawalo lamang sa pamilya ni Noe ang laligtas mula sa baha. He said, it was water baptism. At ito po'y kumakatawan sa bautismo. And then he Sinabi said, niya. this water baptism is a sign of the salvation. At ang bautismong ito ay larawan ng kaligtasan. And then, it is, what is the meaning of the water baptism? The good conscience go to the God, towards God. Nang ibig sabihin ng bautismo ngayon, sabi dito, ay magkakaroon sila ng mabuting budi para sa Diyos. Through water baptism, we can repent. Kaya nga po sa pamamagitan ng bautismo, tayo pwedeng magsisi. And like as through water baptism, through dependence, we can recover. Our soul can recover, and then we can understand what is good about what is good. Kaya nga po, sa pamamagitan ng bautismo at pagsisisi, patuloy nating mababawi yung katunay na kalalagayan ng ating kaluluwa sa harapan. And then that's why after water baptism, Noah's water baptism, like the same water baptism, answer of the good conscience toward God. That is meaning of the water baptism. Kaya nga po pagkatapos po ng bautismo doon sa daong ni Noe at kumakatawan sa tunay na bautismo, yung mabuting budhi na sa Diyos ay nalikha sa kanila. Only in our mind, in our conscience, good. We can recover good, and then we can looking for God. Kaya nga po mula sa ating mga puso at mula sa ating mga budhi sa pamamagitan ng pagsisisi at ng bautismong iyon ay hahanapin natin ng Diyos. Yeah, but Genesis chapter 9, 14 to 16. Genesis 9,
4 to 16. Yeah, 14 to 16. 14. 14 hanggang 16. At mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang baghari sa alapaap, aatalalahanin ko ng aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman. At ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. At ang baghari ay pasa sa alapaap, at ang aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ang bawat kinapal na may buhay sa lahat lamang ng nasa ibabaw ng lupa. According to Genesis chapter 2, at that time there's no meaning in the world. Sinabi mismo ng Genesis Kabanatang 2 na wala pang ulang ibinubuhos ang Diyos. Only just the mist, but the mist coming up from the ground. Ang naroon lamang ay ang tinatawag na hamog mula sa lupa. That's why scientists said at that time there's no naming, but the water is underwater and upper water, like as a house. Kaya nga po sinabi ng siyensya na bagamat wala pang ulan doon, pero nagsisilbi po na yung tubig sa ibabaw at tubig sa ibaba ang nagiging tahanan. Yeah, that's why when Noah explained to people, you will die by the flood, but they cannot understand. Kaya nga po kahit na nililiwanag ng Diyos doon kay Noe, yung mamamatay sila sa lahat ng baha, hindi nila ito naunawaan. Yeah, because they don't know about the raining, di ba? Because there's no flood. Sapagkat hindi pa po nila naunawaan ang tungkol sa malakas na ulan at pagbaha. Sapagkat hindi pa nila ito nararanasan. Yeah, but Genesis chapter 6, you can understand when God killed the man by the flood, the heaven opened, diba? And then water coming down from the open. Pero sa Genesis Kabanatang 6 na ang pasimula ng Diyos na paulanin ang lupa, nakita natin na nabuksan ng kalangitan at pagbuhos ng malakas. Yeah, that's why after Noah's flood, all the people, they afraid of the flood. Kaya naman, matapos po ang baha ni Noe, lahat ng tao ay nagkaroon ng takot tungkol sa baha. That's why God make covenant with Noah's family and all the people. Yan ang dahilan kung bakit gumawa po ng tipan ang Diyos mula sa mga pamilya ni Noe. I'll put my covenant in the crowd. Na ilalagay ko ang aking tipan mula sa alapaap. That's why when we see the crowd, you remind my covenant. At kapag nakita nyo yung bahaghari na nandoon sa alapaap, maaalala ninyo ang aking tipan. Don't worry about the flood. You will not die by the flood. At huwag nyo nang alalahanin pa ang baha sapagkat hindi na kayo mamamatay sa baha. What is the meaning of the crowd? Like as God exists, God Himself. Kaya nga po yung alapaap, ay ang ibig sabihin po nito ay kumakatawan na meron talagang Diyos. It is God's style, diba? From Genesis chapter 1, from chapter 2, same, you have to first understand, I am nearly sinner. I am nearly sinner, total sinner. At mula doon sa Genesis Kabanatang 2, ang dapat nating unang maunawaan na tayo isang makasalanan at tunay na makasalanan. That's why there's no grace of Jesus Christ in me. Kaya naman kung gayon, wala tayong mararanasang biyaya ni Kristo. No Holy Spirit. That's why I cannot bear fruit of Holy Spirit. Wala rin tayong mararanasang Espiritu Santo, kaya wala tayong magiging bunga ng Espiritu Santo. And then, you must die. You must die with Jesus Christ on the cross. Kaya naman kailangan natin mamatay kasama ni Kristo sa krus. At that time, Jesus Christ come upon to us by the Holy Spirit. At mananahan sa atin si Kristo sa panahon iyon sa pamagitan ng Espiritu Santo. Like the same first man Adam, first time there's no light because there's no light in the dust. Kaya nga po ang nakakatulad pa lang natin noon ay ang unang Adan ng siya'y likhain ng Diyos na nilikha mula doon sa alabok ng lupa. Yeah, but Jesus Christ gave to him His Spirit to his cross. Pero ibinigay mismo ni Kristo ang kanyang Espiritu sa kanya. And then in the next step, God gave to him His commandments. This is the word of God. At pagkatapos ibigay yung hiningang iyon sa kanyang ilong ay binigay ng Diyos sa kanya ang kasunod ay ang utos. And then let them stay in the Eden, paradise Eden. At pinayagan po silang mamuhay sa halamanan ng Eden na paraiso. It is whole the Bible, same explanation. At naniniwala tayo ng kabuuan ng Biblia, ito ang pagpapaliwanag. Yeah, that's why John chapter 3, first you have to
be born again by the Word and Holy Spirit. Kaya naman inililiwanag sa atin ng Juan Kabanatang 3, ang unang dapat mangyari sa atin ay ang kapanganakang muli sa pamamagitan ng tubig at Espiritu. And then from that point, we can accept the Logos Word of God in our spirit. At pagkatapos noon ay tatanggapin natin yung salita, yung logos mula sa ating Espiritu. Yeah, that's why we can in the kingdom of heaven. Kaya sa pamagitan noon ay makapasok tayo sa kaharian ng langit. Where's the kingdom of God? Nasaan po yung kaharian ng Diyos? Yeah, Jesus said, it's in you, not over there, not other place. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus na nasa atin ang kaharian ng Diyos, wala sa ibang lugar. Yeah, that's why we are God's temple, God's house. Kaya naman tinatawag tayong tahanan ng Diyos, templo ng Diyos. Yeah, that's why all the Bible said, you are created as an image, image of God, At house of God. niliwanag mismo ng Biblia na tayo nalika ayon sa kanyang wangis at larawan para maging kanyang That's tahanan. why in the first step, we have to really understand, not changing. Change means changing our still old man. Kaya ang unang hakbang, hindi po natin dapat mabago sapagkat ito'y ay tungkol sa ating lumang pagkatao. Yeah, you see today almost church message, change yourself, change yourself. Pero karamihan ng iglesia ngayon, ang tinutukoy ay baguhin ninyo ang inyong mga sarili. Yeah, fasting, prayer and fasting, and then by the training, you must change. Mag-ayuno, manalangin, at mag-aral para kayo mabago. No, we cannot change it. We cannot change it because you are slave to sin, slave to sin. Pero hindi natin kayang mabago sapagkat tayo naging alipin ng kasalanan. Because our old man belong to evil one. Dahil ang ating lumang pagkatao ay pag-aari mismo ng masama. That's why when you are fasting and prayer, good. But only sometimes good. But again, we are sin. Tunay na mabuti naman ang maganalangin at mag-ayuno, mababago naman tayo sa sandali, pero bigla tayo babalik. Today, you also saying, still you are in the old man, you have no interest in teaching. Kaya nga po, masusubukan din natin ang ating mga sarili kung tayo nasa lumang pagkatao pa, hindi tayo magiging interesado sa katuruang ito. That's why today, this time, I can understand your spiritual situation. Kaya nga, naunawaan ko mabuti ang kalagayan ng iyong mga spirito. Yeah, almost you are not understand. At nasasabi kong karamihan sa inyo hindi ito Yeah, naunawaan. that's why now you cannot deny yourself and then take your cross and follow Jesus. Kaya hindi pa rin natin kayang tanggihan ng ating mga sarili, pasalin ng krus at sumunod sa Kanya. Yourself is important, di ba? Your old man is important now. Sapagkat alam natin na napakalaga sa atin ngayon ay ang ating lumang pagkatao. That's why you have no mind about the word of God. Only you are angry, judgment to others by your sinful path. Kaya naman hindi natin iniisip ang tungkol sa buhay na walang gaan at ang tanging inisip natin ay magalit at magkaroon ng hinanakit sa ating kapwa at hatulan sila. Yeah, but if your old man died on the cross, Jesus Christ, when Jesus Christ stay in you, you are different. Pero kung mamamatay ang ating lumang pagkatao at mananatili tayo kay Kristo, may iba po tayo ng Now, kalagayan. this time, please you understand, you must die on the cross. At sa pagkakataong ito, ang dapat lamang natin maunawaan at dapat tayong mamatay doon sa krus. That's why all the Bible explains two kinds of water baptism. Water baptism, baptism of the Holy Spirit. Kaya naman, ang Biblia ay nagpapaliwanag sa atin tungkol sa dalawang bautismo, ang bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu. Yeah. What is the water baptism? What's the meaning of the water baptism? Baptism of the dependence. Ano ibig sabihin ng bautismo sa tubig? Bautismo sa pagsisisi. Yeah. That's why after water baptism, only looking for good conscience, look by the new conscience, good mind, some good mind, looking for God. Kaya nga po sa pamagitan ng ating bautismo sa tubig, ay nagiging malinis ang ating buddhi at hinahanap natin yung mga bagay na kalooban ng Diyos. We also saying, all you are accept water baptism. Lahat tayo ay tumanggap ng bautismo sa tubig. Yeah, we also saying, after water baptism, also I looking for God. Kaya iyan din ang aking naging karanasan nang ako'y matapos mabautismo sa tubig. Hinahanap ko na ang tunay na kalooban ng Diyos. Yeah, but still, I have strong my old man. Pero nananatili pa rin namumuhay ang aking lumang pagkatao. Yeah, that's why sometimes I angry to others, especially my family. Kaya naman naroon pa rin yung minsan nararamdaman ko yung galit sa aking pamilya. But after I understand the Gospel cross, I nearly apologize to my family. Pero matapos ko po maunawaan ang tungkol sa Ebanghelyo ng Krus, ako po humingi ng kapatawaran sa aking pamilya. I called to Canada and I said to Jiwon, I am sorry Jiwon, I am
I was bad. At tumawag ako doon sa Canada at sinabi ko sa aking anak na si Jiwan, ako'y naging masama. I told my wife, really sorry, because I was in the old man. Ako'y humingi ng tawad sa aking asawa, sinabi ko ako'y nanatili sa aking lumang There's pagkatao. no Jesus, there's no working of the Holy Spirit in me. That's why nearly sometimes I am angry. The evil character coming out and angry to my Wala pa sa akin si Jesucristo at hindi pa namumuhay sa akin ng Espiritu, kaya naman ang nananatili sa akin ay ang lumang pagkatao at ang masama. Of course, still I can see this old man, but thanks God because I can deny. You are not me, you are my old man. Alam ko naman hanggang sa kasalukuyan ay nakikita ko pa rin ang anino ng aking lumang pagkataong ito, pero pwede ko na siyang tanggihan na sabihin ko hindi na ikaw ako. Every day I can see that my old man, diba? That's why, like as Apostle Pablo, I died on the cross. Bagamat nakikita ko pa rin yung lumang pagkatao sa akin, pero patuloy ko pa rin iniisip na ako'y namatay na kasama ni Kristo sa krus. Yeah. What is religion? What is religion? Anong reliyon? Yeah, change yourself. Baguhin mo ang iyong sarili. Yeah. If you are changed, you will be blessed. That is religion. Na kung babaguhin mo ang iyong sarili, ikaw'y pagpapalain. What is the truth? Pero anong katotohanan? You are nearly sinner. You must die on the cross, Jesus Na Christ. tayong lahat ay makasalanan, kaya naman kailangan tayong mamatay kasama ni Kristo sa krus. And then you can, this Holy Spirit, and then Jesus Christ can live in you. At sa pamamagitan noon, matatanggap natin ang banal na Espiritu Santo at mananahan sa atin si Kristo. Already you have this the Holy Spirit, At matanggap natin ang banal na and Espiritu. then you cannot see the second death of God. At hindi na natin mararanasan ang ikalawang kamatayan na ibibigay ng Diyos. It's you. Nasa atin yon. Yeah. If you have no interest, your death, ultimate death, it's okay. Kung hindi tayo maging interesado sa kamatayan ng ating lumang pagkatao, nasa atin naman yun. Yeah, because usually it is man, diba? It's man. We don't like to deny ourselves. Sapagat yun naman talaga ang kalalagay ng tao, karamihan sa atin na hindi natin tinatanggi yung ating lumang pagkatao. Even though myself, diba, people, when I reading Bible, deny yourself, take cross, follow me, but I don't like at the time. Sapagat kahit na ako, nababasa ko na kailangan tagyan ng sarili at mamatay ang lumang pagkatao doon sa krus, pero akin itong tinatanggi. Apostle Paul said, every day I am dying, but I did not die every day. Si Apostol Pablo mismo nagsabi sa kanyang sarili na siya'y namamatay araw-araw, pero hindi ko ito magawa. Yeah, because still I love the world. Sapagkat patuloy ko rin minamahal ang Yeah, salita. that's why still I love myself and I have good dreams, but good dreams. Patuloy ko minamahal ang aking sarili at nananatili ako sa sarili kong plano at mga pangarap. Today, almost young men, Christians, they have own dreams, but there's no will of God. Katulad din po ng mga kabataan ngayon, karamihan ay maraming pangarap, pero wala doon ang kalooban ng Diyos. But when they died on the cross, Jesus Christ, by the Holy Spirit, they can find dream of God. Pero kung mamamatay ang kanilang lumang pagkatao doon sa krus, makikita nila kung ano ang talagang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Yeah, you see, even the Pastor Manny, me, how about, that's why God called us as His servant. Kaya kahit naman kami, yun din ang naranasan namin, kaya tinawag kami ng Panginoon bilang kanyang lingkod. Yeah, Romans chapter 6, Roma, Kabanatang 6. what the baptism, that is baptism of the Holy Spirit. Na sinabi doon sa Roma Kabanatang 6 ng bautismo rito ay ang bautismo sa Espiritu Santo. All the baptism of the Apostle Pablo, that is baptism of the Holy Spirit. Na lahat ng bautismong binanggit ni Apostol Pablo ay bautismo sa Espiritu Santo. He said, the circumcision of the Christ, that's baptism of the Christ. Na tinutukoy niya Holy Spirit. yung pagtutuli ni Kristo. Ang ibig sabihin po niya ay bautismo sa Espiritu Santo. Please, you understand and then accept baptism of the Holy Spirit. Unawain natin ito mabuti at hayaan natin matanggap natin ang bautismo sa Espiritu It Santo. is grace gift of God. Sapagat yan ang matatawag natin biyaya at kaloob ng Only Diyos. God asking to us, die on the cross. At ang hinihili lamang ng Diyos ay mamatay tayo doon sa krus. With your mind, with your faith, Jesus on the cross died. Kasama ng ating pananampalataya, dapat tayong mamatay kasama ni Kristo. Yeah, it is the gospel of the cross. Iyan ang tinatawag na ebanghelyo ng krus. Okay, we have no time. Okay, let's pray. Tayo po'y sama-samang manalangin sa oras na ito. Yeah. Do not ask to God to change yourself. Huwag nating hilingin na tayo baguhin ng Diyos.
Please, God, please let me understand the Bible and let me die on the cross with Jesus At ang Christ. ipanalangin natin, maunawaan natin ang sinasabi ng Biblia at patuloy tayong sumunod kay Kristo. Asking to God, God, please let me recover the image of God, Jesus Christ. Nahilingin natin sa Diyos na patuloy naman ang balik ang tunay larawan at ang wangis ng Diyos. Let me be God's temple, God's house. Na tayo naway maging tunay na tahanan ng Diyos. Let me overcome the old man and then separate from the second At test. mapagtagumpayan natin ang lumang pagkatao at mahiwalay sa ikalawang kamatayan. All together, shout 3 times, oh my soul, overcome. Let's pray. Oh my soul, overcome. At tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, salamat sa pagkakalam po namin sa pamamagitan ng dakilang kalooban, ipinapaunawa ng Diyos ang aming pagsisto na kinakailangan namin ang bautismo at sa pamamagitan ng Espiritu. Nawa, Panginoon Diyos, patuloy namin sa Panginoong God, ang patuloy na pag-dinay namin ang aming pagsisto, patuloy na mamatay ang aming pagkakao sapagat yan lamang tunay na dayonin mo upang kami mahiwalay kung sa tinatawag na ikalawang kamatayan. Panginoong Diyos, ipaunawa mo ang kahulugan, Panginoong Diyos, ng tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng katotohanan. Naway, Panginoong Diyos, patuloy namin malampasan, Panginoong Diyos, ang mga bagay na ito, Panginoong God, na hindi kami nakatuon sa sanlibutan, hindi na kami nakatuon sa naman, hindi kami nakatuon sa mga bagay na ginagawa ng masama. Kaya mo, Ama, na manahan ka sa buhay ng mga sa amin, na manatilang yung Espiritu sa aming mga buhay at patuloy namin, Panginoong Diyos, na makamtan ang kaligtasan doon sa ikalawang kamatayan. Yan ang hinahangad namin, Panginoong Diyos. Ipaunawa mong mabuti ang lahat ng bagay na niloloob mo. Ipaunawa mong mabuti, Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay na nais mo. Kumilos at gumawa ka sa amin. At ayaw mong maranasan namin lagi, Panginoon, na hanapin ka, hanapin ang iyong kalooban, hanapin ang iyong katwiran, at patuloy na mamatay ang lumang pagkatao ito kasama mo, Panginoon Jesus, doon sa krus, Panginoon, upang ang mabuhay ay ikaw lamang. Saan mapuspos kami ng banal na Espiritu Santo, maganap namin ang lahat ng bagay na niloloob mo, at ikaw lamang ang hanapin namin, at masuntungan namin lagi, Panginoon Diyos, hindi magbabago, kundi ang pag-unawa sa lahat ng iyong mga salita, pag-unawa sa mga bagay na nais niyahayag, mga spiritual na bagay na niyahayag ng iyong mga salita, ay linawin mo sa buhay ng bawat sa amin, hanggang sa ikaw ay pumarito, Panginoong Jesus, maranasan namin ang buhay, maranasan namin, Panginoong Diyos, ang kaligtasan, at maranasan namin, Panginoong Diyos, na magharing kasama ng aming Panginoon. Yan ang aming patuloy na dinadalangin. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na mabuhay sa iyong mga salita, at ang salita mo'y mabuhay sa buhay ng bawat isa mo sa amin. Yan ang patuloy namin dinadalangin, at alamin na mapagtatagumpayan mo kami, at lahat ng bagay na itinuturo mo, lahat ng bagay na inihayag mo, tataglayin namin ito bilang kalakasan at katatagan ng aming pananampalataya at paglilingkod. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.